gusto kong marinig nyo yung mensahe na buhay ang inyong mga isip, buhay ang mga puso, at malakas sa inyong pagdinig. No? Kasi mas maganda kung buhay ang lahat sa atin. Maririnig ninyo, maunawaan ninyo, maiintindihan ninyo. Kaya, pakisabi po sa inyong katabi. Pakisabi lang po, o kaya pakikabit. Yan, kabit. Kabit, sige, kabit. Yan. Ay, tapos sabihin niya, ha? Bawal matulog. Sayang ang mensahe. Dahil napuyat ako kagabi. Sayang ko talaga. Ang mga lingkod po ng Panginoon, pag yan ay pinawag ng Panginoon upang gumawa ng mensahe, talagang pinagpupuhusan niya ng oras at talaga naman ang panalangin niya, Lord, I can do nothing without you. Ang totoo yun, I can do nothing without God. I'm just ordinary people. Amen? Sa pagtanong, sino paborito niyong artista? Sino yung ginagaya ninyo? Jay Cuenca. Oy? Sino pa? Ako po ang paborito kong artista, sabihin ko sa inyo, si Jackie Chan! Si Jet Li! Chuck Norris. Paborito ko yan. Pero bago tayo dumanin, at bakit ko sinasabi to, mga gagaya-gayahin natin, no? Bakit ko nabanggit ito? Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Amang banal, sa pangalan po ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang to, sa pribilegyo na binigay mo sa amin upang, Panginoon, purihin ka namin, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat, Panginoon, marinig namin ang mensahe na binibigay mo sa amin ngayon. Makita namin ang mensahe mo, maunawaan namin, maintindihan namin, maipamuhay namin, maisagawa namin, at maipakilala ka higit sa lahat. Kaya po ngayong araw to, Panginoon, pangunahan mo po ang gawain ito, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah! Sapagkat, Panginoon, I can do nothing. Really, I can do nothing above all. And so, Father God, ikaw ang may taas, ikaw ang maparangalang, ikaw ang magsalita sa mga sandaling ito, o dakilang Diyos, dahil ikaw po ang aming Diyos na sinasamba, Diyos na pinaglilingkuran, at wala na pong iba. Kaya po, Ama, lahat ng kaisipan, Panginoon, na naglalakbay sa mga sandaling ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ibalik mo rito, Panginoon, upang makarinig ng mensahe mo, yung mga isip na yan, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, hallelujah. Take control, Father God, at ikaw po ang mag-control ng oras nito, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming, hallelujah, sinasamba sa lugar nito. Kaya salamat po, Ama, salamat po sa lahat po ng narito ngayon, Panginoon. Hallelujah, pumihig ka sa kanilang mga buhay. Sa iyo po lahat ng papulit na salamat to ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kanina tinanong ko kanina kung sino yung paborito ng artista. Ako sinabi ko, paborito ng artista, si Jackie Chan, si Jet Li, di ba? Kasi minsan, yung mga paborito natin artista, minsan yung mga nagagaya-gaya na natin. O, di ba? Like Nora Aunor. Ilang imitation meron si Nora Aunor. Walang hibala! Tapos, ang daming look-alike ni Nora Aunor. Dapat yung maklayo. Apat sila. Sino pa? Si Melda Marcos, na ginaya ni si Tomas. Kaya ko ba? Kaya ko? Sino pa? Vilma Santos. Ay, mas artista. Ginagaya-gaya natin, ha? Pati mga singer, boses ginagaya. Di ba? Si
Sino ba yung marunong gumaya ng boses? Ako, gaya-gaya ko na dito. Hindi na! Sobra ka na! Pupunta ka dito! Baka na panghingi ng pera! Sabi ko, para sabihin pa niya, hindi na! Hindi kasi ako eh. Pero kung tawag sa akin, Dede, dali! Sabi sa akin, ikaw talaga! Binimot ka talaga. Sabi ko sa nanay ko, Nan, Ma, di ba pareho kayo bini? O, di ba? Pareho kayo bini. Alam na sa nanay ko, Ma, pareho tayo. Kahit yung mga anak natin, ginagaya po tayo. Gaya-gaya. Nung ako'y nanood ng Father's Day, meron mag-ama. Julio yata pangalan. Kung anong style ng tatay, Noong style ng tatay, nakasombrero, kung anong damit niya, kung anong forma niya, kung nagkakad niya. Gaya-gaya. Kaya hindi nakakapagtaka. Anak nga siya ng tatay niya. Correct? Yeah? Kaya yung mga anak niya, pag ginaya kayo, anak niyo na sila. Amen? Pero alam niyo ba, meron sa Biblia na sinabi, ako minsan nagtanong, nung ako'y batang-batang Kristiyano pa, nung binasa ko ang buhay ng taong to, simple lang siya, minsan lang nga na nabanggit sa Biblia. Buksan po natin ang title ko po, Paano Lumakad na Kasama ang Diyos? The Enoch Pattern. Minsan ba nagtanong na kayo? Ang ganyan? Ha? Nagtanong na kayo ng ganyan sa isip niyo? Ako po, na ako'y bago-bagong Kristiyano, nung nabasa ko yan, talaga naman sinaliksik ko. At from Genesis to Revelation, sabi ko, Lord, paano pa talaga lumakad na kasama ka? Paano ba? Kayo nagtanong? Nagtanong ba kayo minsan sa buhay nyo? Paano lumakad na kasama ang Diyos? Ganito ba? O kaya, so, kasi natin eh. Brusko. Brusko yan, ha? Pero tignan natin, paano lumakad na kasama ang Diyos sa pattern ni Enoch? Alam mo rin po, kaya ang Panginoon dumating dito sa lupa, kasi yung mga pamamaraan ng lakad natin, nakita ng Diyos patungo na sa kapahamakan. No? Isa yung gaya-gaya natin eh. Kapag yan mga artista, talaga naman, magpapakamatay yan, pupunta yan sa shooting, dahil wala nang kain-kain. Inidulo na ang Diyos. Ay, mali. Inidulo na yung artista. No? At inidulo na ang lakad ng sanlibutan. At dahil dito, bumaba ang Panginoon. Sabi nga sa John 10:10, basa. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dahil nga sa mga lakad system natin, patungo na pala tayo sa kapahamakan, dumating ang Diyos dito upang ibahin naman yung sistema ng ating pamamalakad. Lakad na kasama si Kristo. Diba? Dahil dyan, bumaba ang Panginoon. Pinadala ng Diyos Ama dahil sa akin, dahil sa iyo, upang itama ang ating buhay at lakad. Sino ba po si Enoch? Bakit si Enoch ang pinili kong maging mensahe ngayon? Kasi ngayon, kahit Kristiyano na tayo, iba yung lakad natin. Diba? Aminin po natin. Iba yung lakad natin. Pero tingnan natin yung may apat na supporting verse ko po ay nasa Genesis chapter 5 verse 18 to 27. Ang sabi rito, basa. When Jared had lived 162 years, he became the father of Enoch. After he became the father of Enoch, Jared lived 800 years and had other sons and daughters. Altogether, Jared lived a total of 962 years and then he died.
more. When Enoch had 365 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully. Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Verse 20. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Verse 24. Enoch walked faithfully. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Pag-aralan po natin, ako kasi tinanong ko yan, paano nga ba talaga lumakad na kasama ang Diyos? Mga kayo pa nagtanong niya? Minsan ba inisip niyo yan? Ha? Minsan ba inisip niyo yan? Paano lumakad na kasama ang Diyos? Ito ba yung lakad na sinasabi kong Sosi? Ito ba yung lakad na sinasabi kong Brusco? Tingnan natin. May 4 na gabay o patterns na makikita natin na dapat natin sundin. 4 patterns. May 4 na elemento na dapat natin sundin sa buhay ni Enoch. Kung paano siya lumakad na kasama ang Diyos. Number 1, walk with God. Walk with God. Lumakad na kasama ang Diyos. Diba? Paano ito? Paano ka lalakad na kasama ang Diyos kung ang Diyos hindi mo kilala? Kung ang Diyos hindi mo tinatanggap ng buong puso mo at buong lakas mo at buong isip mo. Ala na naman samahan ka ng Diyos. Wala ka naman personal relationship with God. Number 1 privilege o number 1 dapat pakatandaan na kung talagang gusto natin lumakad na kasama ang Diyos, dapat may personal relationship tayo with the Lord. Because it's very impossible to walk with God na wala kang kaugnayan sa Kanya. Eh, sino ka? Bakit kita sasamahan? Di ba? Sa anak na lang eh. Mas mama ka sa ibang bata. Kung iyakan mo isang ibang bata, baka sabi siya, kidnapper ka. Hindi mo anak eh. Di ba? Hindi mo anak. Sasamahan ka ng Diyos kung ikaw ay anak niya. Sasamahan ka ng Diyos kung may personal kang kaugnayan sa Kanya. This is father-son relationship. Amen? Amen? Diba? Nung pakialam ko sa'yo, bakit kita sasamahan? Bakit kita sasamahan? May kaugnayan ba ako sa'yo? Wala. So, paano tayo lalakad? Dapat meron tayong pangunahing gagawin. Accept God as your Lord and Savior. Para tayo samahan ng Lord at para tayo lumakad na kasama ng Diyos. Ganyan po ba? Tama po ba po? Yan ang unang pangunahing gagawin ng isang taong gustong lumakad na kasama ang Diyos. Meron siyang kaugnayan sa Diyos. Alam mo si Enoch? Hindi naman yan lumakad na baby pa kasama na si Kristo. Hindi ah. Pero, may portion sa buhay niya na pinili niyang lumakad na kasama ang Diyos. Choice niya yun. Diba? It is your choice. Choice mo yan, kapatid. At choice ko rin. Kaya ako nandito ngayon. Gusto ko yun. Lumakad ako kasama ang Diyos. It's my choice. Si Enoch ganun din. Si Enoch ganun din. Lumakad siyang kasama ang Diyos. Yun nga, sa verse 22 and 24, sinabi nga dyan kanina, Enoch walked with God. Sa paglalakad na kasama ang Diyos, dapat hindi natin pinopospone o dinidelay na tanggapin natin siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Lalo na
kapag kilala mo na siya. Dapat kapag lumakad na kasama ng Diyos para sa new beginner na nakarinig na salita ng Diyos, huwag yung i-delay ang pagtanggap kay Kristo. You don't know what lies ahead. Malay mo, bukas makalawa, patay ka na. At marami na akong ebidensyang ganyan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. At hindi natin alam kung bukas mamaya, tigok tayo. Correct? Ako ho sa ebidensya. Sure. Galing mo. Taga-nanay ko. Ito po rin na-observan ko. Ang tao pa lang mamamatay, hindi niya alam na siya mamamatay. Wala siyang kamalay-malay. Wala. Sinong mamatay si mama, ang aking mother dearest, patulog. Hindi niya alam niya, gigising pa siya, pero hindi na siya nagising. If I don't share the word of God, sang sakalat mapunta ng kaluluwang walang personal relationship with the Lord. Kaya kapit-bahay ko, nabalitaan ko rin, ganun din yung style. Nagutundo siya. May sakit din, pajonta na rin. Kaya nga yung pagtanggap kay Kristo, hindi po yung dinidelay. Hindi nyo hawak ang buhay mo lalo, hindi nyo alam kung ano mangyayari ngayon o bukas. We must accept the Lord now and walk with God. Simulan natin yan. Walk with God. Number 2. By the way, walking with God is from moment to moment. Day after day. Daily basis po ito. Araw-araw. Dapat kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Araw-araw po ito. Hindi yung kung kailan nandito tayo. Number 2, please God. Ito ba yung please na nakikiusap tayo? Ha? Ito po ba yung please na nakikiusap tayo? Ano ito? Ito ba yung please na natutuwa ang Diyos sa'yo? Nadulugod ang Diyos sa'yo? Ang saya-saya ng Diyos sa'yo? Ito po ba yun? Yes. You can please God. Pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo lahat. Kaya kung malamat ko ang aking anak niya, lalo na pag umagoras na naswelduhan, anak, i-date mo ko ha. Kaya gagawin ko, anak, ako maglalaba ha. Sabi ko nga sa kanya, ako maglalaba na. I want to please my daughter. Kasi pagtapos ng kakain kami sama, inasal. How Enoch please God? Ayo. How will you please God? Sa Hebrews chapter 11 verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod. Kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Sino pa yung sa Biblia na kinuha ng Diyos? Biblia kinuha sa kamatayan. Ha? Elijah? Shoom! May chariot of fire. Right? Why? Because of faith. You can please God because of your faith. You cannot please God without faith. And what is opposite no? Without faith. Alam niyo ba? That you can please God kung ano meron ka ngayon. Ha?
minsan, ang mga tao, piniplease niya yung kapwa niya tao. Hey, presidente ako. Ha? Mayor ako. Milyonarya ako. President ako. Walang masama yan. But remember this. Gusto niyo ba? But remember this. Lahat ng niya tinatangkilik nyo, galing sa Panginoon. Without God, you can't do nothing. Mayaman ka? Praise God. But acknowledge God. Dahil yung blessing niya galing ka, Lord. You can please God. Just sa blessing mo. Just sa position mo. Just sa kayamanan mo. Huwag kang magmalaki. Matalaki sa blessing. Kaya ka nga pagmamalaki rito, pagdating sa presensya ng Diyos, boom! Pantay-pantay talo. Hindi ka mayaman, hindi ka mahina, hindi ka vice president, hindi ka presidente. Ikaw, ayan, basahan ka. Basahan lang tayo sa harapan ng Diyos. Inugasan na tayo ni Lord. Ginawang mabango, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Ha? Alam niyo sa Biblia, may kinuwento dyan. Isaiah 23. Banggitin ko lang sa liit, ha? Ito, tutong bansang ito, napakayaman talaga. Grabe yaman, mapagmalaki, mapagmataas. Pero anong ginawa ng Lord? So, Isaiah 23, sabi niya dito, siya raw po ay, you were the merchant mark of the world. Imagine. Kayaman to. Yaman-yaman ito. Pero bakit ganoon? Ang sabi sa kanyang Panginoon. But now, sabi pa nito, baba tayo sa verse 9. Isaiah 23. Kasi yaman-yaman niya eh. Arrogante na siya, mayabang na siya, mataas na siya, milyonaryo na siya, buong mundo. Ang kanyang merchant. Ang kanyang business. So, naalala ko eh. Pag yung, ito yung mga bansang ito nasa Middle East, mayayaman talaga yan eh. Kasi diba, mga oil mine, ano? Yun na yun. Sila po yung mga may-ari ng mga langis. Grabe, kaya nga pag tumaas ang dollar, ang saya-saya ko. Ang laki ng pagitan eh. Pero nakakalungkot, pag bibili ka ng dollar, ang taas ng presyo nila. No? Pero ito, yaman-yaman talaga ito. Pero bakit? Sinabihan siya ni Lord. Kasi arrogante na siya, mayabang na siya, mayaman na siya, minunari na siya. Nakalimutan niya na kay Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 9 of 23 of Isaiah. The Lord Almighty has done it to destroy your pride. Pride po pala. You cannot please God na may sangkatuta kang pride. Right? Ano po ba ito? Pride must be fried chicken. You cannot please God because of your pride. You cannot please God because I am a doctor. I am an architect. I am a vice president. No. Humbleness tayo. Kung meron tayong ipagmamalaki, sino sa akala niyo dapat pagmalaki? Si Lord po. Si Lord lang po. Yung business niya, God gave you the ability to do well. Si Lord lang po nagbigay na sa inyo ng kakayanan, yumaman kayo, kakayanan, ang talent ninyo. Wala rin kayo pagmamalaki dyan. Kung meron kayong pagmamalaki dyan, yung iba, walang iba, kundi ang Panginoon. Hindi ang posisyon mo.
Hindi yung posisyon ko. Ano? Wala. Dahil pagdating po natin sa langit, sasabihin ko sa inyo, sasabihin na sa akin ni Lord, thou good and faithful servant. Asan diploma niya? Hindi naman masama yan. Kasi gagamitin kaya ng Panginoon to please God. No? Kasi it's very, very impossible to please God without faith. Ito pa maganda. Mentas na lumalakad tayong kasama ang Diyos, mentas natin nakikilala ang Diyos. Mentas tumatagal ang pakikisama natin sa Diyos, lalo tayong nagtitiwala sa Diyos. May nakikilala mo siya, nalalaman mo siya, nababanggit mo siya. Diba? Diba? Mentas, kaya nga nagkakakilanlan kayo, mag-asawa, at lumalalim ang relasyon nyo, nabubukin nyo ang bawat isa. Kay Lord, magkakabukingan tayo. Kay Lord, magkakabukingan tayo. When God exposed, He was surely exposed. Diba? Kaya, alam nyo, pag dumating yung exposition na ginagawa sa ating ni Lord, mag-humble lang tayo. Pakinabang mo yan. Kasi maraming aayusin, maraming ipokorrection mo. Kasi pag hindi mo na inayos, hindi ka nagpaayos kay Lord, you cannot please God. Kasi dala-dala mo yung kayabangan mo, dala-dala mo yung pride mo, dala-dala mo yung arrogante mo. You cannot please God. Kaya mentas na lumalakad tayo, kasama si Lord, lumalalim naman tayo. Nakikilala natin siya, kung sino siya, kung ano siya, at kung ano ang kaya ng gawin. Yung maganda kung ano ang kaya ng gawin. Sa John 14 verse 21, pakibasa. Whoever has my commands, John 14 verse 21, yeah. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will love my Father, and I too will love them and show myself to them. O yan, ano sa inyo? Mentas kayong lumalalim sa pakikipag-usap sa Panginoon at sa kanyang paraan, nakikilala mo ang Diyos. Walang ililihim ang Diyos sa inyo. May ipapakita pa nga ang Diyos sa inyo. Number 3. Speak for God. Mukhang dito tayo Speak for God. Alam mo, nalulungkot ako. Tayo na nakarinig na salita ng Diyos. Nasabi sa pangatlong pattern, speak for God. Bakit? Pag may nagtanong sa inyo at may bigla kang hawak, halos itago mo. Nakakaya ba maging born again? Sa pagkatanong sa'yo, ano ka? Hindi masabing, I'm a born again Christian. Speak for God, sabi. Narinig na natin? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ang bibig mo? Nahihiya ka magsalita? Share the gospel! Itong pangunahin ko man sa atin ni Lord. Share the gospel! Narinig mo na! Speak for God! Saan ba dapat mag-speak? Sa opisina mo? Sa trabaho mo? Sa labas? Sa paligid? Alam mo, alam din po, ang ating gobyerno, lagi may pinapadalang ambassador. Di ba? Ambassador sa ibang bansa, proud na sila. I am the ambassador from the Philippines. Talaga na
nagsalita sila in behalf of the President. You are ambassador of God. Did I hear amen? Amen. Nakakahiya ba maging ambassador tayo ni Lord? Then, speak for God. Wala ngayon. Speak for God. Bilang tagasunod po ni Kristo, dapat hindi po tayo nahihiya. Dapat ang buhay natin talagang nagluluminingning. O, kaya, nagluluminingning. Liliwanan. Nagdiningning. Diba? Ano ba yan? Tama ba yun? Nagdiningning. Nakikita sa buhay natin ang Kristo ipinagmamalaki natin. Tingnan po natin, paano naman natin papakita si Kristo sa pribado natin pamumuhay? Minsan, no, pag nasa pribado natin nasa, hindi na tayo nakikita ni pastor, wala na nakakita kapatiran, ano kaya yung inire-represent natin sa ating pamilya o sa ating paligid? Basahin po natin, no, Acts chapter 4, verse 13. When they saw the courage of Peter and John, and realized that they were unschooled, ordinary men. They were authorities, and they took note that this man has been with Jesus. See? Unschooled. Pero hindi sila nahihiya. Wala silang pinag-aralan. And I'm sure all of us dito may pinag-aralan. Correct? Na? May pinag-aralan ng lahat. Bago tayo naiiyak mag-share ng gospel? Kung may pinag-aralan tayo, kung nababasa natin Biblia, kung naririnig natin ang mensahe ng Panginoon. Sila school, pero tayo natapos kahit pa paano. Diba? Diba nga sa inyo, graduate school, wala pa kayo. Kung bakit. Ang labi. O, ano nakakaya? Ito, ang school. At ito pa, paano natin mapapakilala si Kristo kahit wala nakakita sa atin? Alam niyo may kasabihan. May kasabihan. Magtanong ko sa kapitbahay, malalaman mo kung sino siya. Ha? Yeah. Magtanong ka lang sa kapitbahay, malalaman mo kung sino siya, kung anong gulo yung tao lang. Eh tayo, Kristiyano tayo, bilang Kristiyano. Paano mo masasabi na Kristiyano ka mula sa lahat sa paligid mo, kaaway mo? Ha? Nakakaya pa mo sabihin, yan ba, Kristiyano? Lahat ng kapitbahay, kaaway. Dapat, kung tayo nung araw, basagulero, palaaway, pag tinanggap natin si Kristo, may pagbabago na nakikita. At ito ang dapat nakita sa atin. Kaya pag tinanong, ang laki ng pagbabago niya, buhat na maging born-again Christian. Yun yung impact na dapat nakita sa atin. Hindi yung impact na lagi tayong nasa barangay. Diba? Tinataas natin si Kristo eh. Dapat yung pamumuhay, kawangis, kamukha ni Kristo ang nakita sa atin. Yun yung impact na dapat nakita sa atin. Kaya ang sabi ko, dapat tayo kasama ni Kristo. E paano tayo lalakad na kasama ni Kristo kung yung ating pamumuhay ay mali sa harapan ng maraming tao? Mapipintasan pa ang Diyos natin. Kaya nga eh, tama din. Ay, ang bakit siya? Kasi may kasalanan. Ikaw. Kawawa naman ang ating Diyos. Kawawa ang kasalanan yun. Nasisira dahil sa atin. Diba? Dapat, ang makita sa atin, ang buhay ni Kristo. Sabi sa 1 John 2, verse 3 and 6. We know that we have got to know Him if we keep His command.
Whoever say, I know him, but does not do what he commands, is a liar. And the truth is not in that person. But if anyone obey his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus lived. Kung tayo po, tinanggap si Kristo, dapat nakita natin ang pamumuhay ni Kristo sa akin. Tamang buhay, tamang pamumuhay, tamang panalita, tamang... Hindi puro ako. Buhay Kristo. Kaya nga, minsan sabi niya, kilala ko ang Diyos. Marami ko nagsasabing ganyan, kilala ko ang Diyos. Ay, totoo naman. Kilala nila ang Diyos. Tanong, kita ba ang Diyos sa buhay mo? Tanong ko sa inyo, di ba? Kilala nila ang Diyos? Kita ba ang Diyos sa buhay nyo? Baka pag wala na nakakakita, iba na kaalakbay nyo, iba na kasabay nyo lumakad. Pakilala po natin si Kristo nang makita ng buhay natin. Buhay ang Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Narinig tayo ng Diyos. Pangapat po, be taken by God. Si Enoch, kinuha ni Lord, hindi dumaan sa kamatayan. Si Elijah, kinuha din ni Lord, sinundo na chariot of fire. Tayo, habang nandito po sa mundo, promise to ni Lord, babalikan niya tayo. Kung di pa po tayo mamamatay. Dapat yung pananaw natin nakatuon doon. Doon sa pangakong yun. Na babalikan tayo ng Diyos dito. Pangako niya yan eh. At pag ang Diyos ang nangako, tutuparin niya. Kung di pa ho tayo mamamatay. Di ba? Mangyayari yun. Magaganap yun. Dahil yun ay pangako niya. Kaya nga po, kung itong apat na to, naging katanungan ko na ako'y baby Christian pa, talagang gusto ko malaman kung paano lumakad na kasama ang Diyos. Ang tinugunan ko ni Lord, I thank God. I thank God. Ito pala yung paraan na tamang paglakad na kasama ang Diyos. Walk with God. Praise with God. Speak with God. At ang pananaw mo na kay Kristo lamang. Ngayong umagang ito, paano kayo lalakad? Binigyan tayo ng pattern ng Panginoon, ng Biblia, ni Enoch, na halimbawa. Naging kasagutan ito sa mahabang panahon ng aking pagtatanong sa Lord, nagpapasalamat ako sa buhay ni Enoch. Dahil ito po ay pwede natin sundan din, gayahin din, upang hindi po tayo papahiwalay sa lakad na kasama ang Diyos. Let us walk with God because God loves you. Ayaw ka ng manilap, ayaw ka ng mapahama. Hawak kamay tayo. Hawak kamay lang. Hindi tayo iwanan ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Kasama natin siya. Ang paglakad na kasama ang Diyos ay pang-araw-araw na buhay. Minung-minuto, maya-maya, oras-oras. I hope yung mga tanong nyo rin ay nagkaroon ng kasagutan. Kagana. Tara, lakad tayo kasama ang Diyos. Sa Diyos ang papuno. Bago po ako manalangin, meron po akong